Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Okay guys, so pasensya na guys, sinasabi ko na kagad dahil nasa bahay lang ako dahil hinahabol ko lang tong video na to, tong summary na to. Kasi mag-11-11 na at medyo busy tayo lahat. Kaya sa bahay na lang. So from time to time, maririnig nyo talaga yung mga noise sa labas ng bahay ko. So pasensya na. Simulan na natin to. So ito yung magiging top picks ko for the year 2022. So lahat ng babanggitin kong items, links will be at the description down below na lang. Simulan na natin sa keyboard. So third place goes to Lychee Gaming G66 Pro. Tama. Keyboard, okay? So, maganda talaga yung impressions na iniwan niya sa akin. Medyo may price lang siya, kaya medyo hindi siya yung first natin. So, third lang siya kasi medyo mahal nga naman siya. Pero, dun sa price na yon may kapalit namang kagandahan pagdating sa sound, okay? So, check out nyo na lang yung video ko regarding dun sa typing sounds niya. So, anong maganda sa kanya? So, try mode siya at syempre hot swap. May bonus na knob pa. Tapos may mga dampening foam kaya maganda yung tunog niya. So next for second place may tatlo ako. So isa muna, yung isa is lahat ng Royal Kludge keyboard na na-try ko this year. So may dalawang video ako regarding that. Check out nyo na lang dahil napakaraming models nung na-try ko ngayon. Pero basta pag Royal Kludge, you can't go wrong with Royal Kludge dahil medyo bang for buck nga naman talaga siya. So yung dalawang second place, isasabay ko na dahil parehas naman silang bare bones at saka parehas silang budget friendly. So if ever naghahanap kayo ng mga, let's say, first bare bones keyboard nyo, ito, feel ko okay to. Ang CIY Tester 68 at ang MK870. So yung Tester 68, ang kagandahan sa kanya ay mura siya. 'Di ba? Yun ang pinakagusto natin. At wireless pa, 'di ba? Sulit na siya. For just 995 pesos, mga ganon ang price niya, maglalaro siya doon. Sulit na yan. Tapos, yung MK870 naman, south-facing LEDs, PCB stabilizers, and translucent casing. Hindi ko sinabing yung stabilizers na kasama is nasa PCB na. Pwede mo rin siyang saksakan sa PCB ng stabilizers. Lastly, personal preference na lang rin dahil translucent ang casing niya. Recently, nahilig kasi ako sa translucent, kaya binigay ko na second place sa kanya. And lastly, ang feel kong pinaka number 1 for this year ay ang Garuda Gear GG68B keyboard. Medyo sulit kasi siya for just around 2,000 pesos. Kumpleto na siya. May silicone dampener pa siya. Kahit hindi ako gumagamit ng keyboard na walang function row, okay, yung F row na yan sa pinakataas, wala kasi siya, binibigay ko pa rin ng number 1 spot sa kanya. Kasi wala tayong bias dito. So, anong kinaganda sa GG68B? Try mode siya at pansinin nyo yung white niya dahil mas iba siya dun sa black. Solid yung black tapos translucent again ng white. Kaya, alam nyo na. Sa sobrang mabenta na itong keyboard na to, sa totoo lang hindi na makasabay ang Garuda Gear dahil parating out of stock ang white nila. Dahil ganun nga kaganda ang white nila. Yung black rin maganda rin naman talaga. Color lang yan. Parehas lang naman sila ng laman. So, check out my unboxing video na lang dito. So if ever nag-enjoy naman kayo guys, konting subscribe naman dyan. So next na tayo sa mouse naman. So for my third place, ang Razer Viper Mini. Around 1,000 pesos lang siya sa mga online stores natin. So value for money talaga siya. Medyo nagka-issue lang ako sa lift of distance niya, pero nakita ko naman sa comment section na pwede mo siyang solusyonan, which is yung tape mode lang daw. I-research nyo na lang kung ano yon, nakita ko na kung ano yon. So search nyo na lang sa channel ko for the review video. So ang second placer ko naman goes to Ajas i339 Pro. So medyo matagal na tong video na to, pero syempre hindi ko nakakalimutan pag matino talaga ang isang product. Around 1,500 pesos lang siya at saktong 80 grams lang siya para masabi kong lightweight siya. So not bad na para sa wireless tapos lightweight pa. Not bad na yung price niya. Do check out my video na lang. Medyo matagal na siya. So, dito ko siya ilalagay para mabilis nyo makita. And lastly, tie sila for the best mouse na na-try ko this 2022 ay ang Fantech Aria at ang Raktalan Air. Yung Raktalan Air, mga 3 months ko siya nagamit. Okay na okay. Hindi ako nagka-issue sa kanya. Personally, ako yun. Hindi yan nagka-issue. Kasi may mga nagko-comments rin na iba ang experience nila.
Tapos, ang pinaka nagustuhan kong feature sa Raktalan Air is yung hot swappable battery niya. Promise, lifesaver to. At the same time, mas budget-friendly rin siya kumpara sa Fantech Aria. Tapos, ang Fantech Aria naman, kita nyo naman, currently siya yung personal mouse ko. Surprisingly, kahit na maliit siya, kitang-kita nyo naman, pasok na pasok siya sa kamay ko. Pero medyo lately, napansin ko na parang hindi pala ganun kahaba ang battery life niya. Ewan ko, siguro nasanay lang ako sa Raktalan Air na hot swap yung battery, kaya pag nalobat, palit lang ako. Kasi ito, syempre, pag nalobat, di ko mapalitan yung battery, napapansin ko talagang lobat siya. Tulad ng sinabi ko, mas mahal siya sa Raktalan Air, pero kitang-kita naman pagdating sa build quality niya. And last but not the least, ang mga headsets. So, ang third place natin mapupunta sa Panther Pulsar version 2 dahil mainly sa price niya. 1,295 lang siya. Value for money talaga siya dahil sa mga features na meron siya. So, check out nyo na lang yung review ko. May konting reklamo lang ako. Actually, may isa lang na reklamo ko. So, check out nyo na lang yung review para malaman nyo kung ano yun. So, for second place naman, may dalawa ulit. Tapos, parehas na wireless. Parehas ring budget. Ang Onikuma B90 at ang G2000 Bluetooth. Mainly, dahil nga budget sila, wireless pa. Around 1,200 lang silang dalawa, maganda pa ang kanilang tunog. Bihira yung ganon kasi wireless to. Tapos alam ko sa gaming, 'di ba? Yung delay nila, merong nakikitang delay, may nanonotice, pero almost wala na rin. Lalo na pag naglaro na, halos hindi mo na siya mapapansin. Check them out, guys. Feel ko magugustuhan nyo rin siya. Sayang, 1,200 lang rin sila. So lastly, ang number 1 headset ko or headphones ko for this year. Ang hindi sikat na AceFast H1. Okay, so konti lang ang naging viewers ko dito. Ito siya. Gamit ko na siya since nung nireview ko siya. Check this out, guys. Medyo worth it for me dahil wireless pa siya. Pero alam ko medyo may price siya. Not so sure. Check nyo na lang kasi medyo nawala siya sa listing. Tapos binalik nila ngayon. So, ewan ko. Check out nyo na lang tong AceFast H1. So, napakaganda ng tunog nito, lalo na sa music. Tapos, pwede mo pang dagdagan yung bass niya with the bass boost. So, may feature siya kapag wireless siya. Comfortable, suotin, at medyo lightweight rin siya. Sakto lang ang weight niya. Hindi ko masabing super lightweight, pero pwede na siya. May konting price nga lang, tulad ng sinabi ko, pero for me, worth checking out. So, thank you guys. Kung napapansin nyo, yung mga number 1 ko, talagang ginawa kong personal items ko, personal mouse and personal headsets ko. Pero sa pagdating sa keyboard, medyo mapili ako sa keyboard kasi hindi ko talaga mahanap yung ipapalit sa current keyboard ko. Anyway, check out my channel na lang for the complete review of the items kasi obviously, summary lang naman tong mga ginawa ko. Actually, halos wala nga ako nabanggit. Sinabi ko lang kung anong mga top picks ko for 2022. So, thank you rin sa mga brands na nagpadala netong mga to. And sana matulungan ko na kayo sa 11/11 shopping nyo. So, like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And my other social medias na lang rin. Dito natin ilagay. Yan. Pagsisiksik natin sila dyan sa puting area na yan. So, sige na. Let's do this again next year. Bye-bye!